Totoo ba si Satanas? Noong atheist pa ako, ang akala ko ay panakot lang ng mga reliyon, si Satanas at ang impyerno, para makuha ang pera ng mga tao. Ang akala ko rin noon, ang purpose lamang ng buhay ay para magsaya at magpayaman bago tayo mamatay. Ngunit sadyang napakabuti ng Diyos dahil ginising niya ako mula sa Matrix at ipinaunawa sa akin ang mga espiritual na bagay. Ang mundo kasing ito ay punong-puno ng kasinungalingan at kasamaan. At ngayon ay aware na ako na mayroon palang sikretong grupo ng mayayamang tao na nais tayong patayin ng unti-unti. Dahil sila ang mga kampon ni Satanas. Unti-unti nilang binabawasan ang ating populasyon sa pamamagitan ng mga giyera, geoengineering at pandemya. At para mas hindi mahalata, ay dinadaan nila ito sa mga turok, sa mga instant food, sa cosmetics at sa mga bisyo. O di kaya ay sa pagpopromote ng LGBT lifestyle para maraming magkasakit ng AIDS at mamatay. Kaya pala halos lahat ng TV shows, movies o games na pambata ay laging may LGBT o malalaswang tema. Dahil ang target nila ay lumaking bakla o tomboy ang mga kabataan. Madalas din ay may halong okulto ang mga palabas na ito para maengganyo yung mga kabataan na gayahin ito at nang masapian sila ng mga demonyo. Siguro ay naiisip mo, kung talagang mabuti ang kalooban ng Panginoon, bakit hinahayaan lang niya si Satanas na manggulo at manlinlang ng napakaraming tao? Ang mga kasamaang nangyayari sa mundo ay ang patunay na kasama natin si Satanas dito. At niloob po ito ng Diyos upang hindi natin gustuhin na magtagal sa mundong ito at maghangad tayo ng mas maganda at perpektong mundo na ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Isa pa, tayong mga tao ay binigyan ng Diyos ng free will, maging ang mga anghel. So, kung paniniwalaan natin kaagad ang mga kasinungalingan ni Satanas, imbis na kilalanin munang mabuti ang Diyos at magtiwala ng buo sa Kanya, di wala tayong pinag-iba sa 1/3 ng mga anghel na nakinig kay Satanas at tumalikod sa Diyos. Ika nga sa 2 Chronicles, chapter 15, verse 2, matatagpuan ninyo ang Diyos kung siya'y inyong hahanapin, ngunit kung siya ay tatalikuran niyo, ay tatalikuran din niya kayo. Para sa akin, kaya niloob ng Diyos ang panggugulo ni Satanas ay upang makita niya kung sino-sino ang mga maghahanap ng katotohanan at magtitiwala sa Kanya ng buo bago niya ibigay ang reward na eternal life. Mas okay na po ito kaysa naman matulad tayo sa mga fallen angels na eternal na agad nung una pa lang sapagkat sila ay wala ng chance na maligtas pa. Unlike sa atin na hindi pa eternal at kaya pang iligtas sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ever since the world began, ay may spiritual war na pong nagaganap sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Hindi lang natin ito nakikita, pero kasali po tayo rito. Kaya kung isa kang atheist, ay nagkakamali ka kung inaakala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. May kasama po tayong mga demonyo sa mundo at nasa harapan mo na ang mga palatandaan. Sadyang nagbubulag-bulagan ka lang. As for me, thankful talaga ako sa Diyos dahil ang mga kalapastanganang ito ay ginamit ng Diyos para mamulat ako sa katotohanan. Noong atheist pa kasi ako, madalas kong napapansin na laging tinutuya ng mundo ang Diyos at ginagamit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So napaisip ako, kung hindi totoo ang Diyos, bakit todo ang effort nila na tuyain siya o kaya ay i-disprove? Di ba dapat ay dead man na lang sila dahil wala naman silang mapapala? Doon ako napaisip na siguro ay totoo nga talaga si Satanas. At kung totoo talaga si Satanas, ibig sabihin, totoo nga talaga na may Diyos. Nang ma-realize ko ito, from being an atheist, ay naging Christian ako. At agad na nagsisi sa aking mga kasalanan. Kitang-kita din naman na talagang natutupad na ang mga propesiya sa Book of Revelation. Lalo na ang tungkol sa 666 o tatak ng halimaw na mula kay Satanas. Sa ngayon kasi, sinasanay na tayo na hindi makapagbili o makapagbenta kapag wala tayong QR code o box card.
At sinasanay na rin tayo unti-unti sa isang cashless society. Pero hindi lang yan ang mga proof kung bakit naniniwala na ako ngayon na totoo nga si Satanas. Dahil noong bagong Christian pa lang ako, ay naka-experience ako noon ng demonic attacks. Sa aking isip, ay minumura niya ang Diyos at dalawang magkasunod na araw niya akong hindi pinatulog. May times din dati na na-experience kong tumindig ang aking balahibo dahil nakaramdam ako ng ibang presensya sa aking paligid at sinipa pa nito ang aking kama. Madalas ko rin maramdaman na tila ba may nakadagan sa akin habang ako'y natutulog at hindi ako makagalaw at makahinga ng mabuti. Siguro ay niloob ng Diyos na ma-experience ko ang mga ito para ma-realize ko na kung walang Diyos na mag-iingat sa akin ay malamang matagal na akong pinatay ni Satanas. Kaya sobrang thankful po talaga ako sa Diyos sa pag-iingat niya sa akin araw-araw. At ngayon ay nakakatulog na po ako ng mahimbing sa gabi ng may kapayapaan dahil sure na ako na may Diyos at alam kong siya lamang ang may hawak ng aking buhay. Maraming salamat sa panonood at God bless you.